1 Corinthians 11 verse 24. Masayaw ba kayo? Talaga? Bakit? Biyaya ng Panginoon. 1 Corinthians 11 verse 24. Basa. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin ito sa pag-alaala sa akin. Tayo po'y manalangin, Panginoon, tunay kang matapat. Hindi kami ang tunay na tapat. Ikaw ang tunay na tapat. Kami maraming pagkakataon na itaksil, traidor sa iyo. Ikaw ang noon, ngayon at magpakailanman, hindi nagbabago. Sa lahat, Panginoon. Salamat po, patawad po. Kami yung pagpalain ng lakas, giting, present-minded, Panginoon, sa aming gagawin ito. Isa lahat, ang pagtuturo, directly, ng Banal na Espiritu. Sa pangalan po ng Jesus. Amen. So, tayo po ay, pang-ilan na kaya nating banal na hapunan ito? Parang, kung natatandaan ko, ilang beses lang akong lumipat ang teksto. Laging ito. Pero andyan pa rin hindi nauubos, ano? So, hindi ko alam, kasi tayo ay mag-18 years na organized church. Sa isang taon, ilan ang Lord's Supper natin? Times 18. So, ganun, katagal na, no? At nakakatuwa ang Panginoon. Tayo'y banal na hapunan. So, I do hope alam na po natin ang esensya nito. At dapat maging may paalala sa atin na ang banal na hapunan ay iti ang Diyos, ang Panginoong Jesus ang nagpagpagawa. No, lagi nating alalahanin yan. Ang sabi, alalahanin nyo ito. Ano, alalahanin nyo ito. Ibig sabihin, ito ay talagang pinapagawa sa atin. Ano, hindi ito pinapagawa ng pastor, ng pope, ng sino man. Ang nagpapagawa ay ang Panginoon. At ang sabi, alalahanin, hindi kakaining literal. So, simbolo po lang yon. Ang tinapay po ay simbolo ng kanyang katawan at ang ubas ay simbolo ng kanyang dugo. So, mali po ang misa na nagiging aktwal na katawan yung tinapay at nagiging aktwal na dugo ang ubas. Inaalaala lang ho natin. Ano ho? At ito po yung napakahalagang alalahanin. Kalimutan mo na yung utang mo, wag lang kalimutan ang... Pero wag mo ding kakalimutan yun. Ano? Wag mong kakalimutan yung gawa ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Ang Panginoon po yung mahilig magpaalaala. Nung mahawi ang Jordan, nilagyan nila ng 10 bato. At para kung tanungin ng mga bata, next generation, ano po ang kahulugan ng 12 batong yon? Pinapaalaala ng Israel ay tumawid sa Jordan River na himala ang nangyari. Bakit? Yung Jordan River po ay may mataas sa pinanggagalingan ng source ng tubig. At yun po ay galing sa mga bundok na mataas sa ibang ibayo. Yun po yung lagaslas, as in lagaslas. Meron pong malaking ilog doon na doon sila itatawid. Ang himala, tumigil yung pag-agos ng tubig para makadaan ng Israel. Imagine yun, iba-iba pa yung dagat eh. Di ka yung dagat na pula na hawing pagayaan. Himala din yun. Ano? Kasi sabi ni Moises, divide to. So, nahati talaga yung dagat, nahati. At naging tuyo. Pero yung Jordan River ay may lumalagas na lagaslas na tubig pero na-stop. Talagang may pumigil na Panginoon para makadaan. At naglagay sila ng 12 bato, ang layo ng Panginoon, para malaala. Kasi tayo madaling makalimot talaga eh. Ano? Talagang magaling pa yung napapanood sa TV, napapanood sa Facebook, hindi maalis sa isip.
Pero yung pinakamahalagang dapat alalahanin, laging nalilimutan. Tama? Lalo yung ginawang katubusan ni Kristo. Yan pa naman ang napakahalagang alalahanin. Yung tayo'y iniligtas ng Panginoon. At ito yung katulad ng ating pinanood. Ang Panginoon ay hindi pinatay sa kiti. Ang Panginoon ay hindi basta kamatayan ng dinanas. Imagine, yung literal na tupa, nadadalhin ng individual na Hudyo, matanggap lang ng Diyos sa pagsamba at ang kanyang pagkatao. Talagang literal nakakatayin. Pag-iwa-hiwalayin ang bituka, yung abdo at saka yung atay, yung taba, yung himaymay ng ano. Nabasa niyo ba sa Exodus? So, ibig sabihin, ang tupa na walang kapintasan ay talagang nilalarawan na sa kung ano ang gagawin sa Panginoon. Talagang siya isasakripisyo. Hindi para sa Hudyo lang. Maganda pa nito, nakasama pa tayong mga hintil. Amen? Di kaya yan ang dapat ating inaalaala. Tama ho ba? Pagka kayo backslider, alalahanin nyo lang yun. Pagka kayo nanghihina, alalahanin lang yun. Pero wag ngayon. Ano, alam ko kung kayo mag-alala, masyado kayong focus. Masyado kayong concentrated. Inaalaala ko pa. Ano? Ang Panginoon ay mahilig din po, talagang mahilig. Alam natin yung Passover, Feast of the Passover. Nabasa mo pa yung Brother Jumel? Feast of the Passover, o Fiesta ng Paskwa. Nabasa mo ba yan sa Old Testament? Hindi pa rin. Sa New Testament ka pa lang. O sa Passion. Sa Passion pa lang. Okay. Sino ang pagbasa ng Passover? Feast of the Passover. Ano ang kwento doon? Mamamatay ang lahat ng panganay ng mga Egyptian. Tama? At para wag mamatay ang mga panganay ng Israel, anong iniutos? Yun, dapat patayin yun. Ano, magpatay ng hayop. Tupa ba yun? Kordero? At yung dugo ay ipapahid sa pinto. At sabi, pag dumaan, I will pass over you. So, pass over. Pass over you. Ganyan lang yun, pass over you. So, inaalaala nila yun. Bakit? Doon iniligtas ang mga panganay. Sana, wag tayong manawang alalahanin. So, hindi ito misa. Sa ating mga bisita, hindi tayo nagmimisa. Ano? At wala sa Bible ang misa. So, yun po yung nasa Bible, Panginoong Jesus po. At saka, hindi ordinary yung ating inaalaala. Actually, ito isang araw ang magdadala sa iyo sa walang hanggang kalwalhatian at kagalakan. Diga? Eh, sabi nga ng Panginoon, yung pagod natin at mga hirap dito ay hindi man lamang umubra itong pa sa kalwalhatiang mahayag sa atin. Hindi biro yun. Amen? Ang sarap sa langit. Bagaman parang ayaw pa natin. Pero iwan ko lang pag naandong ko na. Kaya lang naman ayaw pa natin, wala pa tayo dun eh. Pero pag naandong ko na hindi ko na agad ginusto. Bigla ko'y naggamot pa. Sabihin ko sa inyo, kung kayo naandun na, magsisisi kayo at nagkagamot pa kayo. Kung ikay Kristiyano. Tama? Gusto mong makatipid? Huwag na kayo maggamot. Maganda sa langit. Amen? O, totoo na. Maganda doon. Kaya niwalang napakaganda ng langit. Masarap ang langit. Dahil nandun ang napakagandang Diyos. Yung magandang babae, pagdating ng 10 taon, wala na yan. Tama yung huli nating makita si Eddie Mesa? Kagandang lalaki na ng kabataan yon. Parang kamukhain ko lang yun dati. Ano? pero ngayon, kita mo, ang tanda na. Pero ang boses, walang kupas. Ano? Ganyan tayo. Pero ang Panginoon, walang hanggan ang kalwalhatian. Imagine that. Kaya, nakaka-revive laging alalahanin. At ang isang makatotohanang nag-aalala diyan,
Ay hindi yung basta lang kakain ka ng tinapay. Hindi yung basta ay inom ng ubas. Actually, sa text natin, meron ditong umaalaalay. Sinermonan pa ni Pablo eh. Umattend na, kumain ng tinapay, uminom ng ubas, pero hindi tama eh. Ano? At ako'y niwala, isa sa esensya ng matama at seryoso at may kulay, lasap na pag-alaala, ay kapag taglay mo yung pagiging mapagpasalamat. Kasi sabi dito ng talata, tingnan niyo po sabi ng talata, nating binasa. Balik tayo. At nang siya ay makapagpasalamat. Actually, ang context niya, kung babalikan niya sa Gospel, sa Matthew, sa Luke, sa Mark, kung nando ba sa Mark, yan ay kinopya lang ni Pablo. Ang nagsalita talaga niyan ay ang Panginoong Hesus. Ultimo ang Panginoong Hesus na siya yung mamamatay, siya yung gagawa ng aalalahanin, ay nagpasalamat. Eh, ikaw pa naman, na kanyang ginawan ng dapat alalahanin. Tama ba? Ngayon, bago yung pagkain ng tinapay at pag-inom ng ubas, ay ginain ni Pablo. Ibig sabihin mga kapatid, dapat gumagana ang utak natin sa ating ginagawa at ang nadadalay, salamat. Sana'y mapagpasalamat tayo. Amen? Actually, kahit sa hindi sa Lord's Supper, maging gawin natin na magpasalamat sa Diyos. Individual, private, public, lalo ang ganito na tayo dadalhin natin ang ating kaisipan doon sa nagganap sa krus ng Kalbaryo. Dapat yung, tapos mayroon pa tayong video. Kung hindi man yan ang eksaktong naganap, at least may hawig na doon kahit konti. Ang matinding paghihirap ng Panginoon. Amen? Dapat ho tayo mapagpasalamat. Ang ginamit pong salita dyan na makapagpasalamat ay Eucharistia. Napapainggan ko yun sa Catholic, Eucharistia. Pero ang ibig sabihin po na yung pagpasalamat na yan ay to be grateful. To be grateful. Ibig sabihin, mapagtanaw ng utang na loob. Are you with me? Sana yan ang natakbong isip, naganang espiritu. Panginoon, salamat po. Nung inaawit pa lang ang tunay kang matapat, pinapanood natin ng video, sana tayo nagpapasalamat na. Amen? Oh, malayo na narating. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Ibig pa sabihin nila, to express gratitude. To express gratitude. Magpahayag ng utang na loob. Sa mga magulang, ginagawa yan ng mga anak. Sa mga empleyado, ginagawa yan sa boss. Tama ba? Mas lalo sanang ipahayag natin ang ating pagpapasalamat sa Panginoon. Kayo ba nagpapasalamat sa Panginoon? Kayo ba ay nagmamalay? Kayo ba ay lumalasap? Ako'y mahilig salitang ganun eh. Kasi iba yung lumalasap sa kumakain lang. Kung bagay ninanami-nami, hindi ba salang nguya at sinusubo? Yung bang ninanam na mo. Yan daw kalabaw, kaya maganda ang laman. Pag nakain ng damo, pag nginat-ngat, yan ay hindi subo agad. Yan ay nginunguyang maigi. Para yung sustansya ng damo na kanyang nginunguya ay maka-absorb sa kalamnan niya. Kaya pinakamasarap na karne. Baboy. Sa kalabaw. Mas masarap yan sa baka. Pero siya hindi nangangain. Masarap pa rin ang isda. Ano? Amen. Sana samahan niyo akong maglakbay ang diwa sa salita ng Diyos. Ano? Hindi kung saan-saan paglalakbay na diwa. Ano? Tama? To express gratitude. Nakakatuwa yung magaling magpasalamat. So, totoo na. Actually, gustong-gusto ng Diyos.
Dahil ang dami namang ipagpapasalamat sa Panginoon. Ang Panginoon ay nagpagaling ng 10 bulag ba yun o kitongin? Oh, ang bumalik ay isa. At nagpasalamat, ang sabi ng Panginoon, digay 10 kayo. Digay 10 kayo. Nasaan yung 9? Amen? So, ibig sabihin, hinahanap talaga ng Diyos yun. Gusto talaga ng Diyos na tayo nagpapasalamat. Nasaan yung 9? Hindi naman kayo isang pinagaling ko 10 kayo. Hindi naman yata isang iniligtas dito. Hindi naman yata isang ibinuwisan ng buhay ni Kristo. Ba't tayo magpasalamat? Let's express gratitude. Ito'y ginagamit especially to say grace. Pagsalita ng biyaya at meal sa pagkain. Maging sa pagkain. So the very reason is thankful. Ano yung pagpapasalamat natin sa konteksto? Verse 24 and 25. Hanggang 26. Isa na dapat nating laging ipagpasalamat ay gospel. Gospel. Amen? Kapag hindi ka marunong pasalamat sa gospel, baka wala ka pang gospel. Are you with me? Ano sabi ng verse 24, 26? At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol. As sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Yung tinapay na pinagputol-putol ay simbolo ng kanyang halos nagkaluga-luganit na katawan. Amen? Siya'y namatay para sa iyo at sa aking kasalanan. Walang kasalanan ng Panginoong Hesus para patayin. Napatunayan ni Pilato. Napatunayan ng asawa ni Pilato. Pinatunayan ng Biblia talagang walang kasalanan ang anak ng Diyos. Kaya nga siya'y korderong walang kapintasan. Hindi siya dapat dun. Ikaw at ako ang dapat luran. Ikaw at ako ang dapat haplitin. Koronahan ng tinik ipako sa krus, tayo ang dapat magbayad dahil tayo ang nagkasala, hindi siya. Pero siya ang pinatay dahil inako niya ang ating kasalanan. Kaya dapat pasalamatan. Tama? Huwag lang puro pagkain na papasalamatan. Ang Panginoong Hesus pasalamatan. Mahirap umibig sa hindi ka ibig-ibig. Pero kayo inibig nang hindi pikit ang mata. Ano sabi? Balik ka tayo. Hinawa ka ng, at gayon din naman, hinawa ka ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Sa gisag ng dugo. Alam natin yung dugo ng Panginoon. Ito'y sa gisag ng buhay. Life is in the blood. Therefore, nang tumigis ang kanyang dugo, ibinuwis ang kanyang buhay para sa buhay. Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos ay masama na ikaw ay mamahalin nang walang dahilan. Nanindihan niyo ba yun? Hindi yuyuko ang kabanalan sa kasalanan. Walang compromising sa kabanalan ng Diyos. Pero bakit ka niya minahal? Anong dahilan? May sumapat ng kabanalan ng Diyos. Ang kamatayan ng inosente. Ang Panginoong Hesus. Amen? Dahil yung sinasabi sa inyo, kung ang inyong anak ay ma-rape, o halimbawa, ang anak ko, kung anong gawing kalapastanganan, huwag nawa, ilalayo ng Panginoon, baka may makalakad sa galit. Eh, gumagawa lang ako ng halimbawa. Ilagay natin sa malagam,
malagim na nasadlakan na mayroong salarin. Madali bang tanggapin yun at sasabing mabait naman si pastor? Ilapit tayo, pastor, mabait naman si pastor. Para pinatay ko lang naman yung kanyang anak. Ganun ba kadali yun? Hindi yuyuko ang Diyos na basta katanggapin na hindi nalubag ang kanyang galit. At alam niyo ba, ang lumubag lang ng galit sa atin ay ang kamatayan ng Panginoong Hesus. Kaya, at nang siya'y makapagpasalamat. Sana nagpapasalamat tayo. Amen? Kala mo kikarapat dapat puntahin sa langit. We are not somebody. We are sinners. Anak tayo ng dyablo. Amen? Hindi tayo mahilig sa liwanag. Aswang tayo. Kabag. Paniki. Tama ba? Ang daming paglalarawan ng Biblia kung gaano tayong kasama. At nung sa Isaiah 53 verse 1, nung si Kristo ay magdusa na dahil sa ating kasalanan, nasabi, walang anyong mananasa sa Kanya. Ibig sabihin, nang dalhin niya ang kasalanan at kasalanan ko, yun ang itsura talaga natin. Wala talaga ang Diyos ni katiting na nakikitang maganda sa iyo. Kahit nga hanggang ngayon. Amen. Kung wala ang Panginoong Hesus, panaginip ang langit. Tama? Alam siya, totoo na. Maraming pagpapala ng Diyos, yan naman ay pabigat din sa kanila. Ang tunay na nakakalasap at nagpapasalamat ng biyaya yung natubos. Naligtas na. Dahil ang pagpapala na material ay sumpayan kapag hindi kilala ang Diyos. Yun daw ating bituka. Kapag hindi ayos, uminom ka na ng vitamins, magaling na gamot, lampasan lang yan. Hindi yan na-absorb. Halimbawa, may LBM, tapos inom ka ng musana, wala yun. Kasi hindi na yung na-absorb. Walang totoong nakaka-absorb ng biyaya, pagpapala. Kaya nga ang tao ay ungrateful. Are you with me? Naintindihan nyo nga yung pinagsasabi din eh. Gospel. Gospel. Ang Panginoon ay, alam mo, sa totoo na binubulay ko yan, para ako mismo ay madala din. Hindi madala nyo. Madala ng sinasabi ng salita ng Diyos. Are you with me? Kasi pag titingnan ko kayo, madadala na ako eh. Parang gusto ko na rin bumigay. Amen. Romans 1 verse 5, 15 and 16. Hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo. Bakit? Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos. Walang ibang kapangyarihan ang Diyos para tayo'y maligtas, kundi ang ginawa ni Kristo sa cross. Salamat. Amen? Salamat sa Panginoon. Alam natin po yung Galatia, chapter 1, verse 6 hanggang 8. Tingnan niyo po kung kanong kagrabe kapag hindi Ebanghelyo. Tingnan niyo po. Kaya pagpasalamat niyo po ang Ebanghelyo. Dahil kapag hindi Ebanghelyo, malupit, ang sabi ni Pablo. Tingnan niyo po. Galatia 1, verse 6 hanggang 8. May gumuguyo. Ano? Guyo. Sabi dyan, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo. So, ibig sabihin, ang tunay na ebanghelyo ay biyaya. Tama? Pag sinabing ibang ebanghelyo,
ay hindi na purong biyaya. May bahagi na ang tao. Are you with me? Sa pagsasalwin, may bahagi tayong akayin siya. Pero sa kaligtasan niya, walang bahagi tayo. Ni siya sa kanyang sarili. Yan ang hindi ibang ebanghelyo. Pero nais kong ipakita sa inyo tungkol sa ating punto, ba't tayong papasalamat sa ebanghelyo? Ako'y namamangha na kayo dalhin ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Verse 7. Na ito hindi ibang ebanghelyo, yung biyaya. Kundi merong ilan sa inyo nagsisiligalig. Sa totoo na ho, marami pang gulo lang. Maraming mga ngaral, maraming reliyon ay panggulo lang. Yan ang sinasabi ng Bible na panirang damo. Amen? Mas maraming itinanim si Satanas na reliyon. Dahil iisan man itinayo ni Kristo ng iglesia. Hindi sinabi ni Kristo, I will build my churches. Ang maraming itinanim na reliyon si Satanas. Kaya magpasalamat ka, may tamang ebanghelyo. Dahil sa dami ng luluko ay kinapatama. Tiga. Mga kapatid, kung may ganadong maglingkod, kung may kayang ibuwis ang buhay alang-alang sa gawain, tayong naratngan ng ebanghelyo. Dahil sabi nga ni Pablo, kung siya'y namatay sa akin, ako'y hindi nararapat mabuhay pa sa aking sarili. Ako'y dapat nabubuhay sa namatay sa akin. 2 Corinthians chapter 5. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo. May mga grupo talaga ang layunin, palibasa'y tauhan ni Satanas, pinapasama ang ebanghelyo. Ang tunay na ebanghelyo ay biyaya. Sola gracia. Pure grace. Ngayon, kung yan ay lagyan mo ng kahit kaunting lahok, ano sabi ni Pablo? Verse 8. Datapat kahimat kami. Oh. Meron pa nga nagpukunwaring apostol pa hanggang ngayon eh. Hanggang ngayon may apostol pa sa kanila. Pero nabasa ko sa Revelation, merong 12 pillars. Tama ba? Sa 4 square, merong 12 pillars. Ano ang tinatayuan? 12 apostles. The final book of the Bible. Sinabi na, merong 12 pillars, 12 apostles. Therefore, 12 ang apostles. At kung may dumating mga apostol ngayon, bulang apostol na yan. Naroon ang kuya ko ngayon. Kay Apostol Periol. Wala nang apostol. Impostol marami. Akalungkot. Yung iba, may pastora. Kaya mapahalat ka kung natatngang ka ng ebanghelyo. Ang dami ngayong pasalasala. Lahok-lahok. Merong prosperity gospel. Ngayon, talagang matindi ang banata ng whosoever at ng eleksyon. Alam nyo, ako yung niwala ang whosoever ay mayroon. Nasa Bible yan eh. Pero ang likod nun ay hinirang. Ipangaral mo kahit kanino. Pero ang sasampalataya yung pinili. Kaya kahit kanino mangangaral tayo. Pero talagang sasampalataya yung hinirang. Oo, bakit? Ano yan? At nagsisampalataya ang mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. At ang kailang mga pangalan ay nangasulat na bago pa itatag ang sanglibutan. Hindi ka pa tao, nakasulat ka na. Ay therefore, yung iba, hindi pa rin tao, hindi na nakasulat. Anong paanin? Hindi naman katungkulan ng Diyos ang magligtas. Salamat ngayon siya nagligtas. Hindi ka man liligtasin. Kaya nga, biyaya kayo niligtas. Kaya dapat sa Lord's Supper, at nang siya'y makapagpasalamat. Dapat tayo magpasalamat. Dahil ang dami pa natin inaakay, hindi nga natin alam kung maaakay baga. Di ka? Tinitesting ang ating pasensya. Pero salamat, tayo na may nag-aakay ng kalwa dahil sa Panginoon. Higit sa lahat, nasunod tayo.
Pero yun ang pinakamalalim na bottom line. Yung pagsunod sa Diyos. Kaya hindi natin alam kung sino. Pero salamat, ikaw pala yun. Kaya hindi ko pasalamat doon. Meron nga ditong pamilya mo pala yun. Nakakatuwa naman yun. Kaya ba hindi natutuwa kay pamilyang ligtas? Tama sila, Aurelie, hirap na hirap. Lagi yung minsan napapagsabihan ko na, ining baguhin mo namang emotes mo. Lagi nang paiyak na Hindi ako'y nadadala ibahon mo. Iba naman ang lipon natin. Ako'y napapaiyak din Kasi share yan sa akin. Nagpapadaggaan ng kanyang lungkot at hirap. Bakit? Siya lang sa kanila Pero matatag, biyaya ng Panginoon. Nasanay na sa trials. Nasanay na sa notebook. Pagdadating ng gabi, ilalagay sa puwet. O di paluin. Ang malupit dyan, yung salita. Yun ang masakit. Ay, babae pa naman yan. Babae kagapay na Di ba? Oo. Ay tayo nga mga lalaki, maramdamin. Di ka? Sinabi lang pogi. Mas improvise yung kay Amber. May ginagaya na Nora hindi mo kami natatawa. Nagpa-picture ka na si Nora Hindi tuloy tinalban. Amen? Pasalamat tayo. Kalamig ipalangit. Na-imagine mo ba yun? Okay. Nasaan? Sa Galatia tayo? Sa mga Galatia? Tingnan niyo po, sabi ni Pablo, bakit tayong pasalamat sa gospel? Gatapat kahimat kami. O isang anghel, si Manalo, na mula sa, hindi sa langit yan, mula sa langit yan. Ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo, sa aming ipinangaral sa inyo, ay sumpain. Patakwil. Tama? Ginagamit din nila yan. Ginagamit din nila yan. Pero sa ang gamit. Sabi ko sa inyo, hindi lahat ng roskas. Ano ba yung roskas? Yung thread ay swak sa lahat. Meron talagang thread pang dito. Thread pang dito. Ano ba, hindi lahat pwedeng gumamit ng gospel. Yan ay doon sa totoo lang talagang nadatngan ng gospel. Amen. Kaya, pagpasalamat natin ang ebanghelyo. Number 2. Kung hindi mo yung kayang gawin, pasalamatan, baka may problema ka dito. Pagpasalamat mo na hindi ka heretic. Ipagpasalamat mo na hindi ka heresy. Ipagpasalamat mo na hindi ka fake. Amen? Alam mo, walang gandang ebanghelyo kung ikaw ay fake. Ikaw ba ay fake? Sa lahat ng fake, walang ganda dyan sa fake. Kahit nga yung ilong, gusto ko yung pango ako kaysa pinatangos lang. Kasi ako nakakita ng mga pinatangos Sabi ko kay mami, mag-ipon kaya tayo. Ang ganda nga Gandang babae Pero kita ko naman dati yun Ayaw ko rin tumingin ng naka-side view. Bakit? Matilos pa ang nguso pag naka-side view. Abay ngayon tumilos nga ang ilong Ay, ang ganda nga Talagang mahal ng ilong na yon. Pero hindi genuine. Amen? Saan man daanan niya, hindi genuine, hindi maganda. Bumili kang mahal na malhal, akala may mamahalin. Akala may, pala na may hindi. Ang inyo bang faith
ay genuine. Bakit? Tingnan niyo po, ang sabi po ng 11 verse 19. 11 verse 19. Sapagkat tunay na sa inyo may mga hidwang pananampalataya. May hidwa eh. Kaya ang pangalawang ipagpasalamat, hindi lang gospel. Yung genuineness. Yung totoo ka. Hindi ka hidwa. Kayo ba'y genuine? Kayo ba'y tunay? Abay, ang Panginoon na nagsabi, tunay na sa inyo'y mayroong mga hidwang pananampalataya. Eh, salamat na lang ako hindi hidwa, alam ko yon. Alam niyo bang kayo hindi rin hidwa? Nakakapakinig pa ba kayo? Are you still with me? Amen. Alam ko naman kayo tunay. Tunay na tunay, aking mahal, ako'y balisa. Tingnan, verse 23 and 24. Ano sabi dyan? Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo. Nagbabanal na hapunan din yun. Sino ba yung nagkanulong yun? Si Judas. Ligtas ba siya? Hindi. Hidwa. Meron talagang hidwa. Meron talagang fake. Kaya pasalamat mo kay genuine. Hindi mo niluluko ang iyong sarili. Mahirap yung luluko. Iba-iba pang lukuhin yung iba eh. Kaysa ang niluluko mo yung sarili mo. Abay, mahirap yun. Iba pa yung nakasuntok ka ng iba eh, kaysa sinuntok mo ang mukha mo. Pwedeng gawin mo ngayon yun. Nang maiba-iba ang lipon. Tama ba? Hindi nga. Kasarap ka ng tunay. Hindi nangangarap ka lang ng langit. Hindi nakikilangit ka lang. Hindi nakikikristyano ka lang. Maganda'y tunay. Alaman mo ba talagang ikaw ay tunay? Ikaw ay talagang mananampalataya ni Kristo. Bakit? Meron dyan eh. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Di ka? Sino ba nagkanulo? Sino ang nagkanulo? Ay, sino ba si Judas? Apostol. Treasurer. Kabilang ng church. Pero, fake. Kaya magpasalamat ka kung ikaw ay genuine. Biyaya yun. Biyaya yun. Biyaya yun. Dama? Biyaya yun. Tunay ba kayo? Abay, ang tunay ay natagal. Pag tunay ang ginto, tatagal yan. Kaya ba'y magpapatuloy? Amen? Kapag hindi tunay, laruan lang, madaling masira. Pero pag tunay, natagal yan. Kaya ang Kristyano dapat magpatuloy kung tunay. Amen? Gasino na yung iyong hinaharap na kahirapan, Lorilyn. Hindi yun mahirap. Mas mahirap yung pinanood natin. Tingnan niyo po yung dinanas ng mga apostoles. Wala hong karaniwang kamatayan dinanas ang mga alagad ng Panginoon. Ang iba doon ay si Santiago pinatulan ng ulo. Si John the Baptist pinatulan ng ulo. Ang iba ay ipinako sa cross din, patiwarik. Ang iba ay nilaplapan ang balat ng paa saka pinatakbo
sa buhanginan. Nang buhay pa ay pinana, nang buhay pa ay pinakaladkad sa kabayo. Ang iba'y inilagay sa kumukulong langis. Gasino na yung ating pinagtitiis kumpara sa pinagtiisan nila. Balat sibuyas lang tayo ngayon. Nasanay kasi tayo sa mga instant, mga masasarap, maaalwan. Kaya tayo ngayon dahoy-hulin. Kung makadaing na, samantala yung iba, walay di walay, masaya pa. Palibasay tayo nakatikim lang ng alwan Ayaw na uling maghirap. Samantala ang mga noon, hindi sila madaling nabuhay. Amen? Bakit kaya nilang gawin yun? Totoo Alam mo kung si Abraham ay fake? Mahirap yung pinagawa sa kanya ng Diyos. Hadya na nagkaanak. Hihingin pa ng Diyos at siya pa mismo ang papatay. Mahirap yun. Kung si Moises ay fake, hindi siya gagamitin para mahawi ang dagat at mahango ang Israel sa pagkalipin mula sa Egypt. Kung lahat ng recorded sa Hebrews chapter 11 ay mga fake, walang heroes of faith. Salamat kung iyong pananampalataya ay hindi fake. Amen? Kayo ba'y nagsasakripisyo alang-alang sa iyong pananampalataya? Lagi ko napapakinggan sa mensahe ni Brother Albert, hindi naman niya pinagmamalaki. Pero nagsisikap siyang maging magandang huwaran sa kanyang trabaho. Oo. Hindi ako'y nagulat. Kaya lumalakas ang loob ko sa gawain natin. May mga nagpe-first fruit na, hindi lang sa amin. Hindi ko na sabihin, basta may nag-pray. Maganda. Ano nang naisakripisyo niyo para sa gawain? Totoong tayo ngal-ngal na. Maganda naman totoong hirap. Kaya mga workers, kaya ba hirap na hirap ba talaga? Paalad nyo nga parang mabait na ako ngayon kaysa dati. Naninibago nga sa akin si Madam Bika, hindi mo gawin yung duwat katulad sa amin. Abay, nagre-reklamo ng asawa ko, parang nahihili yata. Noon talaga ng panahon yan, matindi ang mga yan. Hindi kayo hirap kumpara sa paghihirap ng mga nauna sa atin. Wala sa kalingkingan. Dahil ang tunay, handang maghirap. Sukdo lang handang mamatay. Hindi mukhang patay. Handang mamatay. Amen? Genuineness. Tingnan niyo po, nabanggit ko na yan, John 6:17, 7:1. For the sake ng ating punto, kaya ating ipagpasalamat na tayo ay genuine. Amen? Sinagot sila ni Jesus. Hindi pag hinirang ko kayong 12. At ang isa sa inyo, Joblo. Sino yan? Tinukoy nga niya si Judas. Si Judas, miyembro ng church. May katungkulan, apostol, pero hindi genuine. Kaya kung genuine ka, pasalamat sa Panginoon. Amen? Kasi ano kahit mag-rapture ngayon? Napapanood nyo ba yung mga clip, video clip ng rapture? May pastor dong naiwan din. Nagsiservice, mamaya na walang lahat, may naiwan. Doon sa palengke may naiwan. Nagtatrabaho may naiwan. Nasa office naiwan. Totoong magaganap yun. Yan ay bagaman pinapakilala lang sa atin para mawarningan ng tao. Pero ako iniwalang magaganap talaga yon. Na maraming mawawala at mayroong nag-aakalang kasama hindi. Kung halimbawa sa panahon ni Judas ay nag-rapture, ay iwan si Judas. Tama? Ay pag nag-rapture, kasama ka ba? O di magpasalamat.
Magpasalamat. Amen. Kasarap ka ng tunay. Kahit ako noon, dumaan ako sa pag-aalinlangan. Inaapuhap ko ang sarili. Kasi pwedeng knowledge lang ang salvation. Alam ko na eh. Pero yung totoo nito, may epekto ito eh. Imposibleng wala. Yung mga easy believism, just believe. Kahit walang signs o walang evidence, just believe. Hindi totoo yun. Talagang pag ikaw ay ligtas, may ebidensya. Tama ba? Ay dapat si Judas ay nasa langit din. Mas banal siya kaysa maraming Kristyano ngayon. Sa totoo na si Isaw nga ba? O Isaw nga. Napatawa tuloy ako eh. Si Isaw, mas mabait siya kaysa kay Jacob. Sa totoo na, may mga unbeliever, mas mabait pa sa tunay na believer. Sa totoo na, may mga unbeliever na talagang magaling makipagkapwa. Mas mahaba ang pasensya kaysa atin minsan. Abay talaga ano, itis-atisin nakangiti pa, tayo na may magladi makanti, mamamato na eh. Oo! Totoo yun. Kaya kung minsan titingnan, parang sila yung ligtas eh. Abay, merong mga unbeliever, nagdodonate ng lupa para sa kanilang simbahan. Ay, diyan nga eh. Nagpagawa ng simbahan ay 100 million. Bigay lang. Pati lupa. Ay, pagka-baptist pastor, stop ko, hindi, di na ako atin. Eh, sino tinakot mo? Kung ayaw mo magpagamit, may gagamitin ng Diyos. Sayang yung pagkakataon na dapat ibinigay na sa iyo. Tama ba? Hindi ho tayo takot sa ganyan. Tanyo, ang Good Shepherd, naalsa ng halos 100 kung kailan lumaki ang giving. Try to imagine. Halos 100 individual ang nawala kung kailan lumaki ang giving. Ibig sabihin, yung umalis doon, hindi kawalan. At maganda pa nga umalis yun. Nakitla lang ako kasi sanay pala sila yearly 3 million. 3 million. At ngayon, sila ay nagsoka. Iba ang soka sa kanila eh. Dual, yung sa kanila, dual. Ay 5 million. Ibig sabihin, ngayon lang sila nakaranas ng 5 million. Ang dami nila. Ang dami nila. Para 3 million lang in just a year. Madami. Hindi ako, sa akin, hindi pa rin ako doon lasap. Napakarami nila para mag-regular lang sa 3 million. At marami pa kayo diyang milyonaryo. Samantala tayo, biyaya ng Panginoon, wag lang pipihit ang hangin at magpatuloy ang ihip ng magandang hangin. Eh, nakakatuwa. Asan ito, isa palago, hindi sa pawala. Tama ba? Ay, sino ka mayaman sa atin? Wala naman eh. Alam tama ang ating pangalan? God is able. Pagpapatulang ko sa isip ko, hindi ako makakatulog. Hindi ako makakatulog. Sa tuwa. Eh, tama yung komentaryo ni Brother Albert eh. Tama, parang ang dali natin magpagawa, parang ang luag-luag. Sa tingin nyo, pero okay, sikip natin. Magaling lahat may tumulong. Kahit paano. Kasi naawa ako, yung wala nang daanan ng hangin, wala pang aircon. Kawawa naman ang mga anak nyo. Ay, si Jimmy malaki na, wala na Stadler. Di ka? Pero hindi ganun ang pastor. Amen ba? Lalo mo si Rani. Walang Stadler yan. Starter meron. Amen. Merong faith. Pinasa ko rin sa inyo ang John 13, verse 10 and 11, kaninang umaga. Ano sabi diyan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan, maliban ang kanyang mga paa.
sapagkat malinis ng lubos at kayo malilinis na. Ngunit hindi ang lahat. Sino tinutukoy? Ngunit hindi ang lahat. Verse 11. Ano ang sabi ng verse 11? Sapagkat nalalaman niya ang sa kanya magkakanulo. Therefore, hindi talaga napatawad lahat. Sinong magkakanulo? Kaya sinabi niya, hindi kayong lahat ay malilinis. Pagdating ng verse 18, tingnan po ang verse 18. Andiyan pa ba kayo? Hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat. Nalalaman ko ang aking mga hinirang. Alam na ng Diyos yung kanya. Ngunit, kaya sabi niya, I never knew you. Di ka? May sinabi siyang gano'n. I never knew you. Why? Alam na niya yung kanya. At sawing palad, hindi kasama si Judas doon. Ngunit upang matupad ang kasulatan, ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Hindi saved. Kaya nagpapasalamat na kayo ay genuine. Oo. Ang rapture ay darating sa panahong hindi natin iniisip. Imminent. Any moment. Baka yan ay kasagsagan ng kasal ni Jane. No? At doon sa pinakakaantay na tagpo, yung Kiss the Bride. Nung ahal ka na, si Jane na lang. Iwan pala. Kaya nga aking anak, hindi ko alam. Lagi kong pagkatis ko, niyayakap ko, pinapaalala ko, say sorry. You need Jesus. Are you with me? Medyo masakit din eh. Natin mga mahal sa buhay. Nawi-witnessan ba talaga natin yun? Tayo ba'y nag-exert din ng effort para sila'y maakay? Malagim ang sasapitin. Walang hanggan, imagine. Isang linggo yung kimitrangkaso, di kaya ang sama ng lasa. Halimbawa yung COVID hindi natapos. Hanggang ngayon meron pa. Hindi kaya sama ng lasa. Imagine ang impyerno, walang tigil. Araw at gabi. Kaya salamat, genuine ka. Amen. Hindi hidwang pananampalataya. Number 3. Andiyan pa ba kayo? Be thankful. Eucharistio. Gospel, genuineness. Ito ang dapat mo ipagpasalamat din. God's church. Tingnan niyo po ang verse 11, verse 22. May mga membro diyang hinahamak ang church. Pinagsasabihin na Pablo. Kaya sabi nga ni Pablo, may kaunti akong alinlangan sa inyo. Ano, wala ba kayong mga bahay na inyong makakanan at may inuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos? Yung iba'y lahat ay nag-aangking, sila'y sa Panginoon, pero alam natin kung ano yung talagang sa Diyos. Oh, ang iglesia ni Kristo, siya daw yung totoo. Saksi sila daw ang totoo. Mormon sila daw ang totoo. RCC sila daw ang totoo. Oh, ay kayo ba yung niwalang sila yung totoo? Tama din naman. Siya, malaki ang problema mo sa buhay. Kapag alaman mo ikay tama, alaman mo na yung mali. Amen? Kaya ba nagpapasalamat sa God is Able Baptist Church? Ano kaya't walang church dito? Brother Albert, noon, unang yun, nawala ng leader, umalis si Bobby, umalis si Franklin. Hindi ko naman alam na ako ang DNA. Ayaw ko nga dito, nung ipatulugan niya ni Pastor Bobby, ay kamutihan. Nasa gitna ng doon. Walang kapitbahay kundi si Louie. Wala. Saka pa naman nagbahay si Nimpa eh. At saka yung mga susunod doon. Ako lang doon. Hindi ko pinangarap yan.
Pero salamat ang Panginoon ay may plano. Utay-utay. Nakabuo. Ito na ngayon tayo. Tutuwa ka bang may church? Imagine kung walang church. Paano kapag linggo? O pupunta pa kayo ng Good Shepherd? Doon kayo sisimba. Eh, diyan nga lang sa kapitbahay, hindi ka makarating din eh. Kilala ko sa Good Shepherd kasi sisimba. Tama ba? Kaya salamat may church. Kayo magpasalamat may church. Wala tayong na-develop ng mga umaawit. Ang lagay na i-develop na. Hindi ka? Nakakita pa kayo ng mga naawit na ganyan. Lahat ng nanito hindi nyo namamalas kung walang church. Salamat sa church. Dito nyo nagagamit ang inyong talento. Dito kayo nakakatulog. Alain, may salamat sa Panginoon. Hindi ka, pag napaganda-gandang upuan, magandang timpla ng aircon, talagang parang hinihili ng walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa church. Amen. Kaya ba nagpapasalamat sa isa't isa? Amen. No? Hindi nyo nakilala ang mga Dilen family. Hindi nyo nakilala ang mga Burigas family. Abahas family. Brasa family. Pamilya Andaldal family. Kalaan mo yan, ano? Umali family. Kapapalad juga. Samantalang kami ni Lorely, tsaka ni Nanchare, mangilan-ngilan pa eh. Kaya kayo, kung may masiglay kayo eh. Tama, kung talagang mas dedicated eh kayo eh. Dahil kayo ay marami ng kalampi sa inyong pamilya. Amen? Salamat, my church. Despise not the church. Alam natin ang idinadagdag sa church yung mga naliligtas. Ibig sabihin kaya dinagdag ka, ligtas ka nga. Pasalamat po kayo. Kaya yung kayo ginagamit ng church, driver man kayo, huwag kayo magreklamo. Pasalamat na lang kayo. Ako magre-reklamo kung lagi mo sinisira. No? Ingat lang. Takbong pogi. Kaya pala nagpalakas. Kaya pala hagot-got na sabi takbong pogi eh. Ibig sabihin pangit. Ingat lang mga tol. Ingat lang. Si Joey ay nangangalbo na sa ating tricycle. Nakakatawa naman si Joey, yun ang kanya ministry. Si Brother Rani, ang ministry niya. Ito. Tama ba? Maganda. Iba, choir ministry. Cooking ministry. Designer ministry. Parlor ministry. Sino ang gusto maglingkod dyan? Kuya Boy. Amen. Tayo nagagamit. At alam niyo ba, ang tamang channel ng paglilingkod ay address sa church. Glory be in the church. Hindi sa Philippine Charity Sweepstakes. Hindi sa ABS-CBN. Kahit ang mga ABS-CBN, kapag tumutulong, nakalagay sa plastic, ABS-CBN. GMA, nakalagay sa plastic. Ako nagpatayo ng bahay, ang bubong, ang laki nakalagay, GMA. Ibig sabihin, ang gloria sa station ng GMA. Tayo, ang ginagawa natin, ay gloria ng iglesia. In the church. Through Christ. Amen? Kaya salamat sa church. Amen? Paglinggo, may napupuntaan kayo. Hindi sa Luneta. Hindi sa plaza. Kundi sa iglesia. Amen? Dito kayo nakakatagpo ng inyong kabiyak sa buhay. Isang araw ay habang buhay mo pagsisisihan. Yeah. Gumaling na. Hindi ka? Opo. Kakatuwa. May church. Pasalamat kayo sa Panginoon. Number 3. Sunod. Sa 4. Ano yan? Ito ang pagpasalamat mo rin. Yung nakukonsensya ka pa. Amen?
Grievances. 11 verse 27 and 28. Ano sabi dyan? Kaya pa ba kayo? Parang masigla na. Haramdam ko nasigla na eh. Kasi bakit? Mag-aalasin ko na kaya. Alam ko, nasigla-sigla na. Ano sabi? Parang lambutin pa yung ating projector. Baka yun ang nakatulog na. 11, yan. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain. Ipasalamat mo kung nakukonsensya pa tayo. Tama ba? Sabi niya yung mensahe uli kanina, Brother Albert, ako'y nabibless eh. Ay, wala mong kapuntos-puntos, ako'y nabibless. Samantala akong dami kong puntos, hindi ako nabibless. Wala eh. Nagsasalaysay lang naman siya eh. Nagkukwento lang naman siya eh. Ano sabi niya kanina? Magpapatuloy pa baga tayo sa kasalanan para ang biyaya sumagana? Huwag naman mangyari. Ibig sabihin lang niya, hindi ka na dapat nabubuhay sa kasalanan. Pandalwa, tayo alipin ng katwiran. Kaya dapat na namamayani sa ating buhay, yung tama, hindi na yung kasalanan. Di kayo simple lang, pero may dating. Tulog ako eh. Di ba? Ganyan din mga kapatid. Sana'y malakas pa ang dagok ng kasalanan sa ating budhi. Kumusta tayo kapag tayo nagkakamali? Mahirap yung kalyo. Pag sinabing kalyo, dead skin, patay na balat. Hindi patay na mata. Ano? Dead skin. Yung bang hindi na tinatalban. Sigaw ng pastor, wala lang. Hindi ka na mababago. Nakita ko sa Bible, tinanan ko po yung mga cross references, kahit may construction, tumingin din naman ako ng mga cross references. Kasi medyo may dating sa akin yung puntos na yun eh. Mahalaga kasi na tayo ay nakukonsensya pa. Napipighati at nalulungkot pa sa ating mga kasalanan. Hindi yung kaya na nating ikipit balikat. Kapag kalyo ka na, kaya mo nang hindi sumimba ng mahabang panahon. Kapag kalyo ka na, hindi ka na tinatalban, kaya mo nang hindi magbigay ng mahabang panahon. Bakit? Nasanay ka ng hindi na tinatalban sa preaching. Are you listening? Sana pag nagsisiyasat tayo, talagang tayo, sabi nga ng isang, sa Lucas chapter, 18. Yung mayaman doon ay isang pariseyo, yabang, pero yung isang publikano, dinadago ka ng kanyang sarili, hindi man lang may tingala ang kanyang mata sa langit, mukha sa langit, at dinadago ka ng kanyang sarili, sinasabing, maawa ka sa akin. Isang makasalanan. Sana mabigat pa talaga sa atin ang pagiging makasalanan. Amen? May bigat pa ba to? Amen? Pag yan, ang ganyan ang buhay mo, ipagpasalamat mo. Dahil malambot pa ang puso mo. Tingnan po natin, tininan ko po yung iba. Sa Biblia, ang puso na sanay, nabubuhay sa kasalanan at hindi broken and contrite ay negative at dangerous. Tingnan po natin ang Psalm 17. Verse 10 and 119 verse 70. Tingnan niyo po. Sila'y nangabalot sa kanilang sariling taba. Aba? Ang palang taba'y nakakabalot. Pero ako may nagtataka dito, pag linggo mataba. Sino kaya yun? Ay namamanghamin siya sa mga nakikita ko eh. Hindi ko na lang sabihin. See? Sila'y nangabalot sa kanilang sariling taba, sila'y nangagsasalita ng kanilang bibig na may kapalaluan. Parang ang labo sa Tagalog, sa Ingles.
Ano sa English yan? They are enclosed in their own path. Sa ibang salin yan, sa ibang salin siguro ang nakikita, ang ibig sabihin ng enclosed dyan ay kalyus. Kalos. Kasi minsan, ang iba, pag nataba na, nayabang na. Alam mo, may ano dyan eh. Merong pagpapahiwatig. Pag sinabing nataba-taba na, ibig sabihin, na-asenso na. Medyo na-asenso na. Are you with me? At sila nagsasalita na ng kayabangan. Kasi, nataba na. Ay, si Brother Henry, nataba na. Si Desa, wala pa may pagmamalakihan. Saka itong isa din eh. Saan ganyan isa din eh? Nawala din eh. Kanina naan din eh ah. Yung sigara, nasaan nga sigara? Ayaw! Ako'y naawa dyan ini. Sabi ko, ining, kain naman. Na. Tapos mamaya maglalakad, magkasabay pa si Desa at saka yan. Ispadahan eh. Ang enclosed dyan sa ibang salin ay, tinignan, baka ibang salin yun, kalos ang nakalagay dyan. So, ibig sabihin mga kapatid, ang kalos, nagyayabang na. Proud na. Dangerous yan. Nasa kasalanan na, tigas pa, kalay may kung sino, delikado ka utoy. Are you with me? 119 verse 70. Tingnan po, 119 verse 70. Kaya magpasalamat kayo kung kayo'y nag-grip pa. Amen? Ang puso nila ay mataba na naman. Gaya ng sebo, pala'y mataba diyan. Ngunit ako'y naliw sa iyong kautusan. Ay, ibig sabihin ng matabang, gaya ng sebo, ay din na, tabo na, madulas na, mataas na, hindi na mapayuko. Delikado yan. Tingnan natin. Proverbs 11:17. Ano pa ba kayo? Ang mawaing tao ay gumagawa ng mabuti sa kanyang sariling kaluluwa. Kaya mapalad si Romel, maibigin. Amen? Gumagawa siya ng magandang sa kanyang kaluluwa. Bakit? Ay, pa rin naman yung mukhang kaluluwa eh. Diga? Pag nagpanaba na yung paglalakad yung mga yan, talagang ano eh, nag-e-ekis-ekis. Pero biglang nasundan ni Tina, nag-iba lipon. Ano? Parang napawi. Para yung ano sa Egypt. Bumangon yung mga matatamang baka. Ano? Unang bumangon, si Eric, si Tina. Yan, unang baka. Yan. Yan. Yung pag dumaan din niya, akala ko si Baltic. Pandalawang kapigatian, si Des. Yan ang Egypt. Tingnan niyo po sabi, ang mawaing tao ay gumagawa ng mabuti sa kanyang sariling kaluluwa, ngunit ang taksil ay bumabagabag sa kanyang sariling laman. Taksil naman ang ginamit yan. Pero yan, itinino ko sa isang Bible, kalos. Tama yun? Negative talaga pagkakalos ang puso. Hindi katapat. Ang Diyos pa naman ay tapat. Pero pag ikalyo, hindi ka natapat. Malimit sa kalyo, sinungaling na. Sa totoo na, pretending na. Are you with me? Mapagkunwari na. Plastic na. Hindi na nakukonsensya, nagtatago na ng kanyang sarili. Balot na ng taba. Ang maawaing tao ay gumagawa ng mabuti sa kanyang sariling kaluluwa, ngunit ang kalyo ay bumabagabag sa kanyang sariling laman. Ibig sabihin, kapag hindi ka nag-grip sa mali mo, sa mali natin, delikado. Kaya ipagpasalamat mo na konsensyado pa tayo. Amen? Tingnan pa ho natin. Sa 11:17 yan, pero hindi yan talagang ano eh. Bakit nga sa English? Ba't iba ang komentary ko din eh? The merciful man doeth good to his own soul,
but he that is cruel. Okay, yun na din. Okay, Matthew 13:15. Tingnan po natin, magkakasabay. Ito ang malupit kapag hindi ka nakukonsensya. Ito na ang pinakamalalang kalagayan kapag talaga hindi ka nakukonsensya at ako hindi nakukonsensya sa kasalanan. Sapagkat kumapal ang muka ng bayang ito. At mahirap ng mga karinig ang kanilang mga tainga. At kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata. At mga karinig ng kanilang mga tainga. At mga kaunawa ng kanilang puso. At muling mga balik loob at sila'y aking pagalingin. Ito, garpal na ito. Talagang adobe na. Masaya na sa mali. Ayaw nang gumaling. Yan ang mahirap. Yung ayaw mo nang mabago. Anong pakialam mo? Bauhay ko to. Masaya na ako dito. Huwag mo nang pakialman. Yan ang malupit. Amen? Ayaw nang gumaling. Sagyang tinatakpan na ang mata. Sagyang pinatitigas na ang puso. Ayaw nang mabago. Bakit? Masaya na sa kanyang buhay na mali. Kaya mapalad ka kung ikikonsensyado pa. Are you listening? Amen? Kayo ba'y nakukonsensya sa maling paggamit ng cellphone? Kapag ikaw gumagamit ng cellphone mo at alaman mong mali, bali wala na lang sa iyo, may problema na yung budhi. May problema na ang konsensya mo. Are you with me? Lalo sa ating nakatira simbahan, pera ng Panginoon yan. Huwag kang manunood ng mga hindi magandang panoorin. Makonsensya ka. Amen. Are you with me? Huwag na yung dito. Huwag na dito yung wifi dito. Bibili ka ng bibili pang pa-wifi kung ano-ano lang panonoorin mo. Makonsensya ka. Tama. Hindi ka nasimba, hindi ka nakukonsensya. Kawa-awa ka. Sabi ng Bible, ang matigas na liig. Ang suwail na malimit sawayin ay katulad ng matigas na liig na kapag nabali, wala ng kagalingan. Ay magpasalamat ka at nasasaway ka pa. Dahil kung hindi, baka ang saway na ng Panginoon ang maranasan mo, wala ng kagalingan. Bakit? Hindi ka na sa hell. Di pala ligtas. Are you with me? Amen. Delikado po yung hindi nag-grieve. Delikado yun. Lalalim ka sa kasalanang ginagawa mo. Bubulusok ka ng malalim na pagbulusok. Kaya habang na malapit-lapit pa ang bulusok, abay, magbakaawa ka na sa Diyos. Lord, help me! Kaya isang araw, wala ka ng pakinggan. Matigas na yung budhi. Are you listening? Nagpapasalamat ba kayo na inyong puso ay nakukonsensya pa? Kayo ba'y naiyak pa rin sa kasalanan? Naiyak pa ba kayo sa kasalanan? Mayroon ko tayo si Romel, mahirap mawala sa presensya ng Diyos. Madali nang magkasala. Tama ba? Tingnan pa natin. Yun natin naman eh. Sa Epeso na tayo. Epeso 4, verse 19. Epeso 4, verse 19. Na sila, sa di pagkaramdam ng kahihiyan, yan na, matindi, matitigas na talaga yan. Hindi na nakakaramdam ng kahihiyan eh. Ang kasalanan ay nakakahiya. Lahat kaya ng ating kasalanan, ating i-broadcast, may mukha pa kaya tayong iharap? Wala. Ibig sabihin, nakakahiya talaga ang kasalanan. Pero may mga taong hindi na nakakaramdam ng kahihiyan. Kaya biyaya yung nahihiya pa sa kasalanan. Pinagpapasalamat niyo ba yan? Ipagpasalamat natin yan. Dahil maraming wala na yan. Kalahin mo, hayag ang nanguha ng mga membro. Tapos walang bungang kanya.
Ayun kung mahiya, hindi mo gagawin yun. Kung ang puso mo ay sensitibo sa tama, hindi mo gagawin yan. O kaya kung nagawa mo, dapat nagsisisi ka. Pero wala, tuloy ang bangi. Sana may naikinig doon. Sana may naikinig doon. Mahiya naman kayo. Amen. Mag-akay ka ng iyo. Sabagay. Hindi pa namin nagpapasalamat na wala na nga ngayon. Na sila sa di pagkaramdam ng kahiyan ay napahikayat sa kalibugan. Yan. Kita mo yan. Kapag makapal na ang budhi, nako, hindi na nahihiyang kabastusan na ang ginagawa. Nag-i-enjoy na doon. Pero kapag ikay nahihiya at malambot ang puso mo, iiyakan mo yan. Talagang ihihingi mo ng awa at mapatawad ka ng Panginoon dyan. Pag ang konsensya ay nagigiyagis pa. Amen? Ano pa? Upang kalakalin ang lahat ng karamihan ng buong kasakiman. Mga kapatid, talaga ang kasalanan ay papunta sa kasalanan. Kapag walang budhing galing sa Diyos, pag nagkasala, diretso na yan. Paliwanag ho ba? Marumi at sa parumi pa. 2 Timothy chapter 3 verse 3. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga bangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Ano sa English yun? Without natural affection, truce brokers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Without natural affection. Ibig sabihin, wala na yung, hindi na likas. Hindi na likas. Wala nang bumubukal. Hindi na kusa. Darating isang araw, talagang barado na yan. Patay na talaga yan. Kaya pasalamat ka na tayo konsensyado pa. Amen? Kayong mga bago, mapalad kayo kung kayo nakakaramdam pa ng takot sa pangaral ng salita ng Diyos. Panatilihin nyo yan. Kasi mayroong pag natagal, nasasanay na sa tama na hindi na tinatalban. Then last, gising. At last na tayo. Ito ang maganda yung pagpasalamat. Yung lumalago. Amen? Kasi, ang Korinto, hindi ganyan. Hindi sila makakapagpasalamat ng ganyan. Pero ako nakikita ko sa ating simbahan, mayroon tayong sukat ipagpasalamat sa ganyan. Majority sa atin ay nagpapatuloy. Majority sa atin ay nag-i-improve. Kita ko sa buhay na married. Tama ba married? Married? Oo, kalahin mo, ang kanta namin, parang purinarya. Ay ayos eh. Pero pag nag-birthday yan, dami namin. Hindi ka nakakalata kami eh. Kapag birthday yan, daming attendance. Sana kahit walang birthday yan, dadami tayo. Amen? Kita ko yan sa YS. Tama ba, YS? YS? Growing ba? Kita ko sa young people. Nakakatuwa ang mga young people. Maraming matured na young people. Kala mo young people pa'y matanda na. Amen? Marami active sa young people. Marami young people sa ibang simbahan hindi active. Pumunta na Amerika. Kala mo nakarating na eh. Sabi kasi nila, doon daw ang mga choir members puro matatanda. Tapos ang kanilang mga audience puro matatanda. Tingnan nyo, panoodin nyo po yung audience dati na Stanley. Matatanda. Wala. Sa Amerika ho, declining na. Marami nga na daw simbahan na ngayon ay naging mall na.
Ginawa na ng business. Bakit? Merong huling inatendan si Pastor Manik, yan ba, nagkukwento sa akin. Ang laki-laki ng simbahan. Sila daw iwawalo. Magkagalit pa. Oo, totoo yun. Kinukwento sa akin ni Pastor Manik. Ina-expect pa niya, laki ng kanyang love gift. Nung makita niya pag-preach niya, iwawalo. Kasi ang laki ng building eh. Pero siya mag-preach, siya daw ay lumong-lumo. Awang-awa. Baptist Church sa loob, wawalo. Ang laking building. Wala na. Salamat sa atin. Pinagpapasalamat niyo ba yun? Pagpasalamat natin. Kaya manatili kayo mga young people. Huwag kayong mangarap lang na kayo magpapagamit. Magpagamit na kayo. Ayaw ka nang makarinig pag ako'y nakatapos. Ay, magpapagamit. Hindi yun totoo. Ngayon pa lang magpagamit ka na. Tama ba? Eh, ang Korinto hindi eh. Ang gulo ng Lord's Supper, ang gulo ng mga gifts, may mga sa 1 Corinthians chapter 4 at chapter 3 may division, tagahanga ng leader, hindi tagahanga ni Kristo. Kaya nasabi, ang nagluluwalhati, magluwalhati kay Kristo. Bakit na iba'y nakatingin kay Pablo, kay Cephas, kay Apollos? Pagdating ng chapter 5, nandoon nagkaroon ng relationship ang stepfather. Nandoon yung immorality. Problemadong church. Pero salamat, naayos din naman. Amen? Pero salamat, kaya magpasalamat tayo. Natutuwa pa kayo sa development ng ating building? Para patunayan sa inyo ng ating giving ay hindi walang kabuluhan. Amen? Meron tayong ilang workers? 7. Ang lalaki, kasama na yata ako. 9 ang mga babae, kasama si Madam. 16. May 2 bata. Ang ganda. Di ba? Si Jimwell. At ang tatay, parang worker na din yan. Kaya 19 kami din eh. Kaya nangagulat yung ating faucet. Ang aming iniisip, baka may mga luag na gripo, but ang taling mapuno. Ang aking naging summary, ang aking naging conclusion na lang. Aba, ay kung maghapong umihi yung mga yan. Bukod ng ihi, magpa-plus pa isang timba, ay talagang madaling mapupuno yan. Ay di balik ko nung kami noon itatatlo. Ang tagal mapuno. Ay kami ang dami din eh. Ayaw mo papayatot yan, limit, dumumi. Kaya pala overflow. Ngayon, ginawa ng solusyon. Ano? Ay di yun, nasa kabilang... Alam niyo na. Kasi walang ministry ng tagahigop eh. Ay di yun ang ating solusyon. Amen? Kaya sabi ng ating kapitbahay, ay tayo gumawa ng ganito din. Tayo gagawa ng ganyan. Panibagong malaki. Kaya hindi mo nakakaya doon. Naglagay nga tayo ng pwedeng fellowship room doon. Eh, sino kang tatagal doon? Panay ang karne. Yung manggagawa natin din eh. Sabi, saan kayo? Yung si Taba. Lagi na nga, paso, saan kayo? Eh, pag mag-lipon ako, nakaalis na. Nakakabisto na eh, si Taba. Tama? Biyaya tayo, maraming manggagawa. Purihan ng Panginoon. Nangangarap pa tayo ng school. Kung matuloy yun. O, tigay akong unang estudyante. Tama? Oo. Ilan ang outreaches natin? Ilan ang home Bible studies natin? Ang pulis, isang araw pumunta dito. Namigay pa ng merienda. O, nakakatuwa eh. Kaso lang ako'y naubusan. Kala ko'y mayroon pa, ako'y pahiya-hiya ng konti. Nung gusto ko na, wala na. Akala may 8 yun, may biscuits at saka soft drinks. Siyempre, pakipot ng kaunti, pastor eh. Pero nang seryoso ng gusto ko na, wala na ka eh. Yan naman ang mahirap, yan nagpapakipot eh. Tinutuluyan. Kanina, kita ko yung nagdapuhaban. Nagdapulasan doon. Kaya pupunta ng unahan, wala na akong daanan. Pumunta na ako din.
Magaling na tayong asawa ay napakaganda. Napakabait. Dinalhan ako. Di ako pawisan ng init pala noon. Amen. Pagdating sa financial, nakakatuwa. Nakita naman natin yung report natin. Amen? Sana wag magbago yun. Pagpasalamat natin yun. Tayo'y lumalago. Huwag tayo mabuhay sa kasalanan. Hindi ako naniniwala sa sinless. Ako naniniwala sa less sin. Tama? Hindi sinless, less sin. Yun ang dapat. Hindi yung walang kasalanan, kundi paano yung nababawas-bawasan. Hindi yung kagagawa mo lang kanina, yun na uli ang ginagawa mo mamaya. Hindi. Dapat tayo matuto lumalago sa Panginoon. Meron mo ba? Maliwanag mo ba? Siyempre, paalala, kahuli-hulihan, di tayo magtatapos. Ang paalala ng Panginoon sa atin, una, kung hindi ka pa baptize, ligtas ka lang. Kung ikaw ay ligtas, sabay magpabaptize ka na. At kung ikaw ay baptize, membro ka. At kung ikaw ay membro, maging kasali ka. Amen? Hindi yung lahat ng simbahay sinalihan mo. Di ka? Naintindihan niyo ba yan? Ikaw ba yung member ng God Disciple Baptist Church? Ay, dito ka tumutok. Dito ka magpagamit. Dito ka magsulit ng iyong giving. Dito ka sumimba pagka ikaw ay naandito. Tama ba? Minsan ako'y nahihilawan eh. Saan ka ga? Saan ka ba talaga? Ha? Eh sabihin mo na yung totoo. Ay, membro ka. Eh, hindi ka naman din nasimba. Tama ba? Abay, mahirap yung may asawa kayo sa iba ka na uwi. May bahay kayo sa iba ka na, namumungkal. Ay, mapapaldo. Kaya kung ikaw yung member dito, dito ka magtapat. Dito ka umuwi, ito yung bahay mo. Amen. Lumago na tayo, maumay na tayo sa buhay na walang nangyayari. At kung ikinalago, ipagpasalamat mo yan. Yan, nasan kayo paalaala ko? Paalala, kung hindi ka pa baptize, magpabaptize ka na. Kung hindi ka na may baptize, may mali, hindi mo wala yan, magsisi. Saka kumain. Pero kung matigas ka na dyan, mag-ingat ka, namamalo ang Diyos. Ang Panginoon ay namamalo. Napakalinaw. Marami sa inyo ay mga masasaktin at hindi ka kauntian na natutulog, pero mga gising na. Amen. Maliwanag ko ba? Kaya may pagpapasalamat sa ating banal na hapunan. Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyong paalaala uli